Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan, saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay tayo muli po ay magbibigay ng ating kuro-kuro, komento, opinion at reaction tungkol nga po dito sa naging content din po o naging vlog po o naging reaction din po ni Sangkay Lons kaninang umaga po mga kalingap, kung saan may mga puntos po siyang binigyan ng puntos doon sa kanyang live. Pero sa atin naman po ay kunin lang po natin yung dalawang points, dalawang issue na atin pong gustong bigyan po ng komento at reaction po tungkol po nga riyan sa kanya pong naging vlog kanina po. Okay, so at iyon po yung ating sinasabi diyan sa ating thumbnail. Isang punto po riyan na malapit na pong matapos itong pabahay po, pangalawang pabahay po para po kay Joy Diwata. Ang tanong po ngayon diyan mga kalingap ay pwede bang i-vlog o bawal daw i-vlog ng kalingap? Meron bang ganong usapan mga kalingap? Meron bang tayong narinig na ganyan? Kasi sinasabi ay doon sa naging live po ni doon daw po sa naging live po ni Kalingap David ay sinasabi ay para bagang nanghihinayang po sila na walang yung patapos na po yung bahay po ni Joy Diwata, pero wala pa daw pong vlog at nanghihinayang po sila sa views at revenue. Iyon po yung aking pagkakaintindi mga kalingap. So kaya nga sinasabi, tapos may nagsasabi naman daw na bawal i-vlog. Parang wala naman po ako naririnig na ganyan na usapan. Pero dito nga po ay napapansin po natin na hanggang ngayon, simula nung nagsimula yung pabahay na yan mga kalingap, ay wala pa tayong nakikitang vlog po ni Kalingap Rob o maski man po itong mga staff po ng ni Kalingap Rob doon sa Kalingap Tahanan ay wala po. Okay, so another point po na gusto po natin bigyan pansin dito po sa naging upload po ni Sangkay Lons mga kalingap ay yung tungkol po naman sa ribbon cutting. Kagabi po ay napag-usapan din po ito sa naging live po ni Presbyrador. Okay? So, yan po ang ating bibigyan pansin o bibigyan po ng komento, kuro-kuro, opinion at reaction po sa video ito mga kalingap. So, bago po yan ay panoorin muna natin ang isang maikling video clip na ating kinuha po nga dyan po sa naturang vlog po ni Sangkay Lons. At tayo po ay, Sangkay Lons, ay sana po ay bigyan mo ako ng permiso na gamitin po. Kapiranggot lang po yung ating pong kukuhanin sa iyong vlog. Okay, so panoorin po natin yung naturang bahagi na pinag-uusapan po na tinatalakay po ni Sangkay Lons ang tungkol po dyan sa bawal nga bang i-vlog at saka yung sino ang magre-ribbon cutting. Okay, so panoorin po natin mga kalingap. Kung i-vlog ni na David yung pabahay ni Joy, good luck na lang. Good luck kay Bebe Lou. Nasabi kasi ni David pwedeng i-vlog kasi kalingap si Joy, no? Ito medyo magkakaroon ng diyan medyo mahahati ang opinion ng mga tao dito kasi sasabihin nila hindi pwedeng i-vlog kahit beneficiary ng kalingap si Joy kasi ang nagpagawa diyan mga sponsors, walang ambag yung kalingap, no? Depende kung hati talaga ang magiging opinion diyan ng tao. Isa pa dito sa nakita ko no ng mga comments, no, sino daw ba magre-ribbon cutting?
Dihado dito si Bebe Lu kung ang kalingap ang mag-ribbon cutting. Tataas talaga yung kilay dito ni Bebe Lu. Pero kasi naman no, para sa akin, para sa akin walang ano dito, ang kalingap. Kung usaping ribbon cutting, tingin ko for delikadisa na lang, no. Parang walang power or walang puwang ang kalingap, no. Walang karapatan ng kalingap na mag-ribbon cutting. Doon kasi, yun nga, unang-una, ang mga sponsors, pera yan ng sponsors, hindi pera ng kalingap, yung pinagawang bahay na yan, no. Pero kung i-insist ng kalingap, no, na sasabihin, bakit? Beneficiary namin si Joy, kami ang mag-ribbon cutting. Walang magagawa si Bebe Lu. Okay, so yan na po mga kalingap. So yun pong mga sinabi po ni Sangkay Lounge po sa naging vlog po niya ay paawang kanya pong opinion. I-play lang po natin kasi yun lang po yung ating pagbabasihan din po ng ating pagbibigay po ng ating komento at reaction. Okay, so tama po yung sinasabi na napag-usapan po sa live po ni Kalingap David katanungan po doon ay pwede ba daw i-vlog? Kasi siguro parang nangingimi ang Kalingap na i-vlog po yung patapos na pong bahay. Kaya nga sabi ko kanina ay bakit malapit nang matapos pero hanggang ngayon ay wala pa pong vlog. Maski rin po kay Kalingap Andy, doon po sa mga update na ginagawa po ni Canoli tungkol po sa bahay po na yan ay hindi na po, napansin ko po na hindi na po si Andy Kayakap Vlog ang namamahala doon sa pagpapagawa ng bahay na yan at hindi na rin po itong si Andy Kayakap ang kumukuha po ng video para po kay Canoli. So yan din po yung isa pong paksa ni Presbyrador kagabi na sinasabi din na parang umalis na po itong si Kalingap, si Andy Kayakap na tagapamahala sa pagpapagawa po ng bahay na yan. Ewan ko lang po ang dahilan. Baka po ang isa po sa mga dahilan dito mga Kalingap ay medyo malayo po ang kanya pong tirahan at bukod pa doon at pag-alaman po natin, alam po naman ng mga sumusuporta po kay Andy Kayakap na siya po ay may pinagdadaanan sa kanya pong kalusugan o baka yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit sinasabi na binitawan na po ni Andy Kayakap yung babahay at iba na po yung nagbibideo. Okay? So yung katanungan, na bawal nga ba? Wala naman po. Sa aking pong pagkakaalam. Okay, so yung una muna pala, sinabi daw ni Kalingap David na pwede daw. Okay? Kung ang pag-uusapan ay kung po pwede na i-vlog pa ng Kalingap o i-vlog nila. I-vlog nila yung mga staff ni Kalingap Rob, kagaya po nila Kalingap Ian, ng Kalingap Tahanan. Okay, pwede daw ba nilang i-vlog? Para sa akin, ay po pwede. Kasi yung kasagutan din po ni Kalingap David daw ay pwede sapagkat ito daw po si Joy Diwata ay Kalingap. Ako naman po ay sumasang-ayon dito mga Kalingap. Totoo po yan, pwede. Bagamat maraming usapin tungkol po dyan, maraming nagsasalita. Hindi naman po yung mga talagang sponsor ang nagsasalita. Hindi naman po yung talagang direktang may ambag dyan sa pabahay na yan ang nagsasalita. Kundi ito yung mga nandun sa ibaba, yung mga taga-suporta po na hanggang ngayon sa aking palagay ay hindi pa nakaka-move on na para bagang sa kanila pong mga sarili ay nadihado itong kanila pong iniidolo o na parang naapi yung kanya pong iniidolo. Sorry po kung bakit naibalik po natin tungkol dyan. Yan po yung aking opinion. Kasi kung yung mga direktang mayroong ibinigay dyan sa pabahay na yan ay
ang kanila pong isipan ay talaga naman pong sa pagtulong lamang at sinasabi parati na tahimik na basta lang doon lang po sila sa punto na sila po ay makatulong matapos yung kanila pong proyekto para po kay Joy Diwata. Okay. So, doon bumalik po tayo dito sa mga sinasabi po ng mga iba na oo naman po, pwedeng i-vlog. Sa katotohanan, ayon po sa aking pagkakaalam din, dahil mayroon din naman tayong mga kaibigan na nandyan din po sa kanila pong side. Sa ating pagkakaalam ay bago pa man po ginawa yung pabahay na yan, ay may usapan na po yan. May usapan na po between Kalingap Rab and Kanoli. Na ang pakiusap po daw ni Kalingap Rab ay pwede silang magpatayo sa kanila po gamit ang kanila pong mga sariling pera, pero payagan po itong si Kalingap Rab na mag-vlog. Yan daw po yung kanila pong usapan, mga Kalingap, at pumayag naman po ang bawat panig. So walang problema. Sino po ang nagbibigay problema lang po dito, mga Kalingap? Yung, sabi ko nga, yung mga nandun sa ibaba na hanggang ngayon. Kasi may nakita po tayo doon sa komento, doon sa naging vlog po ni Sangkailon, sinasabi, ang kapal naman ng pagmumukha nila. Maski sabihin po natin na ito daw po si Joy Diwata ay Kalingap, ay dapat daw po dapat daw po ay magpaalam ang Kalingap kay Kanoli o sa grupo po ng nagpabahay na yan para kung sakaling sila po ay gusto po nilang mag-vlog. Nako po. Ito pang Kalingap ang magpapaalam ngayon. Okay, so naliwanag na natin po yan na bago pa man po simulan yung pabahay na yan ay may agreement na po. So yung katanungan kung po pwede po silang mag-vlog, pwede. Dahil may usapan naman. Okay, dito naman po sa usaping blessing or ribbon cutting. Sino daw ba ang magpapa-ribbon cutting? Sabi ko, nakapag-comment po ako doon kay Presbyrador na sa katanungan kung sino daw po ang magri-ribbon cutting. Baka naman po sabi ko ay itong mga sponsor na ito ay uuwi po sila at sila po ang magpapa-ribbon cutting. Hindi po ba? Kaya po siguro hindi tinatalakay. Ito'y opinion ko lamang. Kaya po siguro hindi tinatalakay ng Kalingap na sila po ang magpapa-ribbon cutting ay sapagkat yung punto na wala naman po sila. Wala silang financial na ambag diyan sa pabahay na yan. Kundi ito ay 100% galing po sa mga sponsor. So paano ano kaya yung senaryo, mga Kalingap? Iniisip ko, ano kaya yung senaryo na sasabihin po ay kapag nag-ribbon cutting sa pamamahala po ni Kuya Bal, ano po yung senaryo na sinasabing baka mamaya sa likod-likod po ni Kuya Bal, ang kapal ng pagmumukha ninyong Kalingap kayo. Wala kayong ambag dyan, pero sasabihin ninyo na naman, yan ay Kalingap, pabahay ng Kalingap, hindi po ba? So kaya nga siguro, yun po yung punto na hindi tinatalakay ng Kalingap na magkakaroon ng ribbon cutting. Ito ay ano ko lang po ito, sa pantaka ko lang po ito, mga Kalingap. Iniisip ko lamang po kasi marami na akong nabasa doon sa komento na ang kapal naman ng pagmumukha nila yan ay pera. Pera po yan ng buong ng mga nag-sponsor. Okay. So siguro naman, ewan ko yung sinasabi ni yung pangalan na binabanggit, hindi ko alam kung sino yung tinutukoy po ni Sangkailon sa dihado daw po itong si Baby Lou. Sino ba yung sino yung Baby Lou? Okay, so pero kung pagbabasihan naman po yung sinasabi po nila, ang grupo po ni Kanoli, kasama na po yan yung talagang nagpupursiging mag-ambag, ay wala tayong maririnig, mga Kalingap, na sasabihin ay ang kapal ay pera yan ng sponsor.
tapos aangkinin ng kalingap sa kanila pong pabahay. Sa palagay ko, walang ganun po na usapan. Okay. Pero may napag-alaman po natin, dahil sabi ko nga kanina, mga kalingap, ay may kaibigan po naman po tayo na nariyan po. Ang sabi po nila, wala daw pong ribbon cutting. Siguro, kaya po sila nag-decide na walang ribbon cutting para maiwasan po yung usap-usapan na, ay, bakit po sila po ang magre-ribbon cutting? Wala naman po sila dyan ambag. Kasi kaya nga po yung sinasabi po ni Sang Kailon doon sa kanya pong vlog, mga kalingap, na magiging hati ang opinion po ng tao. Na kapag ginawa po ng mga kalingap ang pagre-ribbon cutting at hindi yan mawawala yung usapin na sasabihin ng mga hindi pa nakapag-move on, na hindi naman po nag-aambag at tumutulong lamang po at nagsusupport lamang po sa mga nag-aambag, sasabihin na naman po ang kapal lang pagmumuka, ang nila yan na kanila pong pabahay. Pero actually, wala sila dyan ambag. Yan po ay pinatayo sa paghihirap po ng sponsor. Yan siguro po yung dahilan, mga kalingap, kaya hindi mapagdesisyonan. Pero kung ang pag-uusapan po natin, mga kalingap, ay sa kabutihan at sa pagtulong lamang, at wala nang mga ganitong usapin, wala na sanang usap-usapan na tayo po ay makakapag panira. Siguro, kung mag-usap-usap itong magkabilang panig, kung sino, parang hindi naman kasi maganda mga kalingap, na isang pabahay ay walang blessing, walang ribbon cutting, hindi po ba, mga kalingap? Parang hindi yata maganda na papasok na lang po sila doon. Okay? So siguro pwedeng pag-usapan yan, mga kalingap, kung ang intensyon ng magkabilang panig ay para kay Joy Diwata. At yun ay at ina-accept, nire-recognize ng kalingap na yan ay purely pagtulong lamang ang ginagawa nitong grupo na nagpatayo ng bahay na yan. Walang problema. Tayo lang naman po na nakikisawsaw. Tayo lang naman po na nakikipanood ang mahilig magkomento ng hindi maganda. Okay? So hanggang dito na lamang po, mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. At siyempre, sana po inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod po pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.